naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Kay geopolitical expert analyst, kay Miss Ana, di ba ho? The Junior, wala palang kakampi sa ASEAN region. Niman, wala naman talagang kakampi sa bangag. Sige nga, ikaw, kung magganap ka man lang ng kakampi, dun ako sa matino. Oo. Si Raulo lang ang kakampi sa si Raulo. Di ba ho? Real talk lang. Ito po ay patungkol sa West Philippine Sea. Pag tiningnan ho natin itong Marcos admin, nagpo-provoke na ho talaga. O ngayon, yung ASEAN nation, nakakampi nga ho sana natin ang mga yan, wala nyor, isusuka ka at pabayaan ka dahil sa pagiging uto-uto mo sa mga putig itlog na bugok. At ito mga kabisdak, mayroong bagong balitang labas. Peace and order sa Republika ng Pilipinas under Bangag Admin bagsak. Ito na ho tayo ngayon. Bagsakan to the max. Wala kasi silang ginagawa sa gobyerno. Gusto nilang gawin tayong mga abu. Saudi girl, gandang hapon, gold magic find. Gusto nilang libre cremation, nagago. Nimal talagang mga utak na yan, utak biyak. At dito, iplipurin natin yung buses ng mga taga-Baho Masinloc, Baho di Masinloc, mga mangingisda na tunay po na nakakaalam kung ano po ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Na talagang na-real talk po dito, si The Junior. Patusok guys, kaya narito muna. Pakawalan agad natin itong reklamo ng international lawyer laban po sa Marcos admin dyan sa United Nations. Pakinggan po natin mga kabisdak. Dahil sa pananahimik ng mga umano human rights group sa marahas na paglusob ng kapulisan sa mga religious compound ng the Kingdom of Jesus Christ noong June 10, ay formal na naghain ng petisyon ng isang international human rights lawyer sa United Nations upang imbestigahan ang umano'y sistematikong human rights violations ng pamahalaan. Kabilang na dito ang pangaras sa the Kingdom of Jesus Christ. Narito ang balita. Kalat na sa loob at labas ng bansa ang mga CCTV footages at iba pang mga videos na talaga namang ikinagalit ng maraming nakakapanood dahil sa di makataong turing ng kapulisan sa mga inosenteng missionary worker ng the Kingdom of Jesus Christ. Sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest noong June 10 sa mga religious compound ng KOJC, ay overkill ang puwersa ng kapulisan at naka-full battle gear din ang mga ito at armado ng matataas na kalibre ng baril na tila bagang sasabak sa isang matinding giyera. Bukod dito, sa pilitan din ng mga ito na pumasok sa mga religious compound ng KOJC, lalo na sa Glory Mountain, na pwersahang sinira ang gate na wala namang bit-bit na search warrant. At ang naturang aksyon ng kapulisan ay nagdulot ng matinding trauma sa mga missionary ng KOJC
lalo na sa mga kabataan at kababaihan. Mas tumindi naman ang hinanakit ng mga ito nang baliktarin ng kapulisan ang kwento sa tunay na pangyayari sa kanilang ginawang pagduso. At sa kabila ng mga sinapit na ito ng KOJC missionaries ay tila nakakabingi namang katahimikan ng mga nagpapakilalang human rights advocate dito sa bansa. Kaya naman minabuti ngayon ng international human rights lawyer na si Attorney Arnedo Valera na maghain ng petisyon sa United Nations headquarters upang imbisigahan ang umano'y sistematikong paglabag sa karapatang pantao ng Marcos administration. Dinadala namin ngayon itong ginagawang pang-aabuso ng kapangyarihan ng ating kapulisan. Kasama na ang Philippine government kasi silang nagbigay ng basbas dyan sa United Nations, no? At kami ay gumawa ng isang matapang na liham na address kay Secretary General ng United Nations si Antonio Guterres. Nakapaloob sa naturang petisyon ay ang paggamit ng labis na puwersa ng mga kapulisan na hindi tamang paraan sa pagpapaabot ng warrant of arrest, hindi pagrespeto sa mga sagradong lugar at trauma na idinulot sa mga kabataan at kababaihan. At ito ay ating kinukundina at humihingi tayo ngayon ng agarang international na investigasyon. Patay kanyor! Natawa ako dito guys kasi itong mga bangag supporters atat na atat, papasukin yung ICC. Tayo, di ba? Gusto na natin pumasok kayo, mga animal kayo. Subukan nyo nga kasi pares to si Tatay Digong sa ICC. Ngayon, ito kayo mga yan. Bumaliktad ang bangka. Ayan na talaga, ina-address na nila. Nagreklamo na Magaling pa naman tong abogado na ito. Nakunyor! Makarma ka talaga ni Pastor Gibuloy kasi imbestiga ng United Nations yan siyempre, pag nagformal lang reklamo ang mga yan, sa United Nations, pupunta yung mga representative ng United Nations. Sana maging patas. Naku, urong ang yagbuls itong mga animal. GC Lakwata, magandang hapon sa inyo. Jerusalem, Lourdes Ispahas. Lourdes Ispahas, maraming salamat sa tunay na nagbalasakit sa mga naaapi. Kasi nga, wala silang busis, walang aksyon. Si Da Junior, tahimik. Na para bang nagiging sponsored, hindi lang nagiging, talagang sponsored itong ginawa sa sponsored ng Marcos admin itong pagransak ng SAP sa KOJC. Sino bang nag-utos? Di ba Philippine government? Sino bang presidente? Si Da Junior na konyor. Takot kanyor sa human rights. Takot pa naman to sa human rights, di ba? Kaya binubusalan yung mga human rights advocate ngayon. Pero paano na ito? Kasi may dumulog sa United Nations. Baka mapunta ka nyor sa ICC nyor. Tamang-tama rin si Inday Sara, kumalas na nyor, iyak nyor. Nako, ano kayang pakiramdam ng mga supporter si Da Junior na panay sabi na pasok mo ng ICC sa Pilipinas para arestuhin daw si Tatay Digong. Ito tayo ngayon. Baka mauna pa maaresto si Da Junior ng United Nations. Patay ka diya. Tuloy. Sa sistematikong paglabag sa karapatang pantao ng pamahalaan ng Pilipinas. Maliban sa panghara sa KOJC, marami pang nakapaloob na reklamo sa petisyon, kabilang na rin ang pagsikil sa malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pagpipigil sa pagsasagawa ng maisog rally. Hiling naman ni Valera na agad tugunan ng United Nations ang mga paglabag sa mga kasulutang nakapaloob sa Human Rights Treaties and Convention kung saan kabilang ang Pilipinas sa mga bansang miyembro at lumagda sa nabanggit na kasunduan. Para sa Diyos at Pilipinas, Patay! Franco Baranda. Walang takas to si Da Junior dito, guys. Kasi ito yung lamang dito sa gagawin ni Attorney Valera, di ba? Attorney Valera. Pag sinasabi mo kasing ebidensya, ang pag-uusapan, naghanap yung ebidensya. Sa buong mundo, kumalat na yan Kung baga, formal na lang na petisyon, reklamo, ang gagawin mo kasi yung ebidensya given na.
nandyan na yung ebidensya, bumungad na. So, siguro, pwede rin gawing reason yan. Kunyari, actually, ako sa akin lang, hindi lang United Nation dapat magreklamo dyan, guys. Pwede rin mag-file ng reklamo ang Kingdom of Jesus Christ sa ICC. Ang reason din ng KOGC dyan, kaya sa ICC kami magre-reklamo sa nangyayari sa amin dahil ang Marcos admin ay walang ginawang hakbang tungkol po sa pagransak sa kanilang relihiyon. Pwedeng ganun. At dapat nga ho, itong mga religious sector, kundi nahin din yung ginawa ng Marcos admin. Liwanag naman sa video. Yun yung lamang natin. Unlike dito sa mga reklamo sa ICC labang kay Tatay Digong, mga haka-haka lang ebidensya, gawa-gawa. Walang ebidensya. Kwento lang ni Las Cañas animal. No? Kwento lang. Pero ito, pag magreklamo diretso sa ICC pagkatapos sa United Nation, tablado talaga dito si Da Junior. Wala. Ang daming ebidensya eh. At lahat ng KOGC, pwede yan magiging witness eh. Mga bata, diba ho? Mga bata, mga matatanda, yung mismo sila yung mga humarap, sila ni Sir Carlo, pwede sila, yung inaristo na 6 ba yun? O 9? Illegal arrest, patay kanyor animal. Sabi ni Connie Mama, hindi na tayo member ng ICC, di ba? O bakit si Trillanes hindi nga tayo member ng ICC Nagreklamo sa ICC. Magreklamo rin tayo para patas. At pwede rin, ganito ang gagawin ng ni Attorney Valera dyan, no? Pwede rin ganito gawin ni Attorney Valera. Sige, UN muna tayo, United Nation. Magbabalik muli si Da Junior sa ICC, saka tayo magreklamo sa ICC. Sabi, di ba? Kung magdasal tayo, nababalik si Da Junior sa ICC. Senyor, balik ka na sa ICC, senyor. Mga DDS, KOGC, magdasal tayo. Di naman takot si Tatay Digong na pupunta siya, yung mga ICC, kasi sampalin lang naman ni Tatay Digong yan eh. So, magdasal tayo. Sana, Nyor, bumalik ka na bukas sa ICC, Nyor. Para kami naman magreklamo sa ICC kasi ngayon United Nation lang muna. Ina na yun, parang kumuha siguro ng bato si Dario, pinukpok niya sa ulo niya. Hindi nga yan na nag-war on drugs kasi takot sa human rights. No? Takot sila dyan eh. Kaya hindi siya nag-war on drugs. Baka matulad daw kay Tatay Digong, ma-ICC. So wala ka rin takas dito sa reklamo ni Attorney Valera sa United Nation. Mukhang maimbestigahan pa talaga ito ng United Nation. Itong hindi lang mukhang talaga kasi may ebidensya eh. Anong mangyayari sa inyo, Nyor? Dasal na tayo ha. Balik tayo ICC, Nyor ha. Ganitong gawin ninyo. Meron na tayong panlaban dyan sa ICC. Kasi nga, ang mga bangag supporters, tinotrolls tayo dito, di ba? Palagi nagsasabi, ICC, pasok! Di naman tayo takot sa ICC, di ba? Panlaban natin. ICC, pasok din! Nyor, balik ka sa ICC, Nyor. Gusto namin, Nyor. Dali, balik tayo, Nol. Bukod pa riyan, peace and order sa Pilipinas. Nakakatakot dahil bagsak din. So, ibig sabihin, mga timang talaga nasa gobyerno ngayon. Tingnan natin, Nagpaliwanag ang PNP kaugnay sa mataas na bilang ng krimeng na itatala sa Metro Manila kumpara sa ibang lugar sa bansa. Matatanda ang nanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na crime index sa buong Southeast Asia ayon sa isang global survey. Si Paul Mabon. Mantakin mo pinakamataas sa crime index sa lahat ng Southeast Asian nation. Putang ina, Nyor. Panay concert kasi! Hijig! Ngingi-wingi pa!
Panay ayuda, animal. Nagpaulan na naman ng mangungurakot rice diyan sa Surigao del Sur. Ambot, sa imo tambalos-los ka. Paulan ka ng mangungurakot rice diyan. Akala mo naman, pira mo yan. Ang resulta sa survey, negative pa rin. Ay, undang yan. Nigilan mo na yan, tamba. Hindi epektibo yung pangayuda kasi MR, mangungurakot rice. Tanggap talaga ang mga tao dyan kasi mahal ang bigas. Pero ang iboboto, hindi naman ikaw, sinusukay, negative animal. Sayang lang ka ba ng bayan dyan? Kinukurakot lang. Magbabalita. Isa ang lungsod ng Maynila sa pinakamataong lugar sa bansa. Nako. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na halos dito naninirahan ang mayorya sa mga manggagawa sa bansa, mga establishmento, pabrika at malalaking paaralan. Nito lamang buwan ng Abril nang maglabas ng pinakabagong survey result ang Nombio, na kilala bilang largest database system sa mundo, kung saan lumabas sa kanilang pagsusuri batay sa rekomendasyon at obserbasyon ng users nito na ang Manila na siyang kabisera ng Pilipinas ang nanguna sa mga lugar na may pinakamataas na bilang ng krimen Nako! sa buong Southeast Asia, habang nasa ika-44 naman na pwesto sa buong mundo. Batay sa datos ng Nombio, nakakuha ang lungsod ng Maynila ng 64.7% crime. Ito yung magandang record ni Dayonior. Palakpakan natin si Dayonior. Sa wakas, may record din. Dayonior, palakpakan ka namin, number 1. Mag-inuman tayo, maglasing, number 1 ng Pilipinas, animal! Gago. Pastor Giboloy, ito yung nambudol sa'yo, Pastor, o number 1 sa buong mundo. Sa Asia pala, number 1 sa Asia. Huwag na natin buong mundo, baka ma-fake news tayo. Ay, patusok! Patusok ng mga trolls, masira ulo, hindi na nagtutusok eh. Ayan, countries with high crime index in Southeast Asia. Numero 1 sa listahan na nakakuha ng 64.7% crime index, Manila, Philippines! Anong ginawa ng mga pulis na tulog? Bugok talaga ako, natatakot ho talaga ako, promise. Nung nakaraang araw, nag-grab ako. Naku, mukha. Tangina, gurgurin yata tayo ah. Tika. Sabi ni Fiona, may pangsunan na si Adektador. May pangsunan, number 1 eh. Tatlo sa top 10, pasok, Philippines eh. Kuta. Maglasing si Dayonior. Kuta tayo eh. Number 1, Manila, Philippines. Pang-6, Cebu, Philippines! Nakakuha rin sa wakas ng record, animal. Pasok, top 10, tatlo, pang-9, Iloilo, Philippines! Gago. Ito yung patunay, marami ng bangag. Kasi yung mga gumagawa ng krimen sa ating bansa, mga bangag yan. Wala namang matinong tao na gagawa ng krimen, kundi mga bangag. Mga sobra-sobra ba sa pulburon, animal? Congratulations sa team, Bayarang, Basan, mga bubong balager ni Bangag. Congratulations sa inyo, ha? Tuloy. Crime Index na sinundan ng Kuala Lumpur sa Malaysia, Phnom Penh ng Cambodia, Jakarta sa Indonesia, Ho Chi Minh ng Vietnam, Cebu sa Pilipinas, Johor Bahru sa Malaysia,
Pattaya Nako. sa Thailand, Iloilo pa rin sa Pilipinas at Bangkok naman sa Thailand. Dahil dito, aminado ang PNP na malaking hamon para sa kanila na bantayan ang Kalakhang, Maynila para't matiyak ang kaligtasan ng mamayan nito kasama ng iba pang malalaking probinsya sa bansa. Kaya naman parte ng kanilang pagtugon rito ang mas pinalawak na deployment ng kanilang mga tauhan hanggang sa pinakaliblib na lugar sa bansa para matiyak na hindi sila maiisahan ng mga kriminal. It's in the news na bakit ang Metro Manila mataas si Manila. Sabi ko, although mataas po tayo kasi highly dense po yung population natin ng Metro Manila. But if you will see, ito po yung ginagawa nila, crime solution and crime efficiency. Crime solution? Alam nyo, sir, no? Sir, ito, mga bangag supporters, bakit tumaas ang krimen sa Manila? Kasi nga, yung mga 3 batalyon SAP, pinadala nyo sa QGC, animal kayo. Yan. Ang Davao naman, pinaka-safest na city sa buong Asia, di ba? Number 2. Pero, bakit doon pinadala yung SAP? Dapat yung 3 batalyon, ipinakalat ninyo sa Metro Manila, Cebu at Iloilo. Putangin na bangag kayo. Mantakin mo, kung saan yung pinaka-safe na syudad, doon pinadala yung mga SAP. Mga 3 batalyon na yun eh. Pero yung magulong syudad, Manila, Cebu, Iloilo, di man pinadalan, mga bugok talaga. Ano? Tama na nga ho yung sinasabi ni Tatay Digong eh. Pag bangag ang leader, bangag din ng followers. Nakakatakot, Diyos ko. Pinadala kay Pastor Kibuloy, wala na nagbabantay sa mga kalye. Kahit sa gabi, wala kang makikitang kapulisan eh. Nung nakaraan ba, nag-grab ako. Pag-grab ko, 2 kami, may katabi akong babae. Ako, nakasakay na ako ng grab. Oh, nung babae, gabi yun ha. Mga 11 PM yun. Yung babae, nilapitan ng budol-budol, ang laki ng katawan. Eh, wala akong magawa, di ko na matulungan yun eh. Nakasakay na ako. Hiningihan ng pira. Ganong kabangag ang gobyernong ito nakakatakot sa gabi. Tuloy yun. Napakataas. Hindi po natin napapabayaan. At meron pong crime, talaga mangyayari yun. Pero what's important po dun sa police po natin, na meron pong crime solution and crime efficiency. But sinasabi mo, pagbaba po ng 85% sa new one, hopefully po, lalo po bababa po yung crime natin. Ayon sa PNP, matagal naman na nilang ginagawa ang pagdideploy ng mga karagdagang tauhan sa lansangan, ngunit masusi pa rin nilang pinag-aaralan ang mga lugar na nangangailangan ng puwersa kontra kriminalidad at iba pang uri ng iligal na aktibidad sa mga komunidad. Well, slowly, namimit po natin yan. Kaya ngayon, sir, ay talagang tignan. Yung, kung maalala mo, sir, meron tayong ini-implement na police to population ratio na 500. Ang pinag-aaralan ngayon na hindi dapat ang magiging application ng 1:500